Hello, kamusta tayo? Tatanong ko, mahilig ba kayo sa, long range planning? Siyempre, walang sasagot. Yung long range planning, minsan, 3 years, yung plan mo for 3 years, minsan yung plan mo for 5 years, or 10 years, or yung future, pinaplan. Ganun ba kayo? Nagpaplano pa kayo ng future nyo? Tayo dapat, bilang mga Christians, pinaplan natin yung future natin. Ano yung plan natin? Ang plan natin, ang goal natin dapat, is yung maging kagaya ni Jesus Christ. Yun dapat ang maging goal natin. Kasi minsan yung mga goal natin, kailangan makapag-ipon ako, bibili ako ng bagong mga gagamit, gano'n, di ba? So, ang mas importante dun, yung goal natin, or yung plan natin, o yung i-aspire natin, or i-dream natin na maging kagaya ni Jesus Christ. Yun dapat ang goal natin sa buhay. Dahil yung goal na yun, dapat maabot natin yun. Paano natin maabot yun? Sa pagpe-pray at pagbabasa ng Bible. So, lagi kong sinasabi, pray at pagbabasa ng Bible. Lagi natin kausapin, lagi at tatay natin. Dahil yun naman talaga ang kapupuntahan natin. May mga tao, naging Christian sila. Bakit ba sila naging Christian? Bakit ba nila inalaw si Jesus sa puso nila? Bakit nila inalaw si Almighty Father na mag-control sa kanilang mga gawain? Bakit nyo inalaw si Almighty Father na maghari sa puso natin? Na yung will niya masunod sa atin. Bakit nyo inalaw? Inalaw natin yon kasi gusto nating makasama si Jesus Christ at si Almighty Father. Hindi para dito sa lupa kaya natin inalaw. Kasi yung ibang mga tao, akala nila kapag naging Christian na sila, ang makukuha nila ay mga earthly blessings. Oo, may earthly blessings. Pero hindi yun ang end all and be all. Kundi ang blessings na makukuha natin is yung pinakamagandang blessings na makasama si Jesus Christ. Siya ang ating precious King na makasama natin. Yun dapat ang ating goal sa buhay. Yun ang blessing. Yun ang mana natin, ang inheritance natin. Kasi yung ibang mga Christian, hindi na naiintindihan. Nagagalit sila pag sinasabing na hindi sila, na ang blessing ay hindi nila makukuha dito sa mundo. Nagagalit sila. Mayroong mga taong nagagalit. May mga Christian na nagagalit. Kasi maikli lang ang isip nila, hindi na naiintindihan. Akala nila ang pagiging Christian lang ay yung pagpapalain ka sa trabaho mo or pagpapalain ka na hindi ka magugutom. Oo, hindi tayo magugutom bilang mga Kristiyano dahil si Almighty Father at si Jesus Christ ang nag-aalaga sa atin. Pero hindi lang yun. Kundi, ang goal ni Almighty Father ay makasama tayo in heaven. Kaya wag tayong magagalit, na wag natin i-focus ang ating sarili sa mundo na to. Kasi nagagalit yung iba. Merong nagagalit. Hindi naiintindihan. So, bago yung 2 Peter na nabasahin natin, bago basahin yung 2 Peter, basahin muna natin itong nung nabuhay na si Jesus Christ after 3 days, nagpakita na siya sa kanyang mga apostles. So, dito sa John chapter 21 verse 15, kasi ito yung si Peter na kinausap ni Jesus. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" "Yes, Lord," he said, "you know that I love you. Feed my lambs." Again, Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?"
He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." So second time na yun, ano? Jesus said, "Take care of my sheep." The third time, he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time. So nasaktan si Peter. Medyo makapal ang mukha ni Peter na siya pa ang nasaktan. Kung bakit siya inask ni Jesus for the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." 3 beses ni Jesus Christ tinanong si Peter. Kasi 3 beses niyang dininay si Jesus Christ. Tapos makikita natin dito sa John chapter 21, verse 17, na si Peter pa ang nasaktan. Medyo makapal ang mukha ni Peter. Siya pa ang nasaktan. 3 times niyang binetray si Jesus. Nagsinungaling siya. Siyempre, gusto ni Jesus Christ malaman yung kanyang saloobin. Gusto niya ni Jesus Christ na maging maayos. Yung hindi lang, baliwala lang, binitray mo ako, baliwala lang to. Hindi ganon. Pinagkanulo mo ako, baliwala lang ba yun? Kundi gusto ni Jesus i-clarify kay Peter. Kaya si Jesus gusto niya lagi nasa ayos. Kaya gusto niya maayos ang samahan nila ni Peter. Ayaw niya na may na ma-hurt si Peter, or ayaw niya nang merong parang usapin na 3 beses niyang, or yung mga tao kasi, or yung mga apostles, makikita nila na 3 beses dininay ni Peter, tas ganun na lang ang mangyayari. Gusto ni Jesus Christ na maging maayos yung kanilang relationship. Kaya sinabi dito ni Jesus Christ, Jesus said, "Feed my sheep. Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go." Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, "Follow me." Sundan mo ko. Peter turned and saw that the disciple whom Jesus loved was following them. This was the one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, "Lord, who is going to betray you?" When Peter saw him, he asked, "Lord, what about him?" So, napaka-immature ni Peter pa rin dito, di ba? So, itong verse 20 na to, si John to. Si John the Evangelist, or John the Beloved to. Isa lang si John the Evangelist, tsaka John the Beloved. So, sabi ni Peter, so, describe ni Jesus Christ yung death na mangyayari kay Peter. Tapos ito namang si Peter, Jesus, paano naman siya? Itinuro niya si John. Ang sagot ni Jesus Christ sa verse 22, Jesus answered, "If I want to remain alive until I return, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me." Because of this, the rumor spread among the believers that this disciple would not die. But Jesus did not say that he would not die. He only said, "If I want him to remain alive until I return, what is that to you?" This disciple, who testifies to these things, and who wrote them down, we know that this, or his testimony, is true. Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. So makikita natin 3 beses niyang tinanong si Peter, kasi 3 beses niyang idinanay si Jesus Christ. At nung dinescribe ni Jesus yung death na mangyayari kay Peter, tinanong naman niya, paano naman si John? Paano naman siya mamamatay? Ano na mangyayari kay John?
Sabi ni Jesus, kung gusto ko na mabuhay siya hanggang sa pagdating ko, ano naman yun sa'yo? Wag mo siyang pakialaman. Ang pakialaman mo yung buhay mo, ito ang buhay mo. Sundan mo ako. Parang gano'n siya sabi, huwag mo siyang pakialaman. Huwag mo nga, bakit ka concerned sa kanya? Ikaw ang sinasabi ko, sumunod ka sa akin. Kaya, si Peter, kaya nga siya tinawag na Rock or Peter, dahil Simon siya. Kasi nga, para siya ma-motivate. Siya pa yung pinakamatanda, siya pa yung parang bata, no? Si Peter. Pero dito, nang nagsulat na siya ng letter, nag-matured na si Peter. So tayo, may kanya-kanya tayong path na dadaanan. Hindi tayo pare-pareho. Kaya, Lord, paano yung mga kasama ko sa, mga ibang mga Christians, ano bang mangyayari sa kanila? So, wag tayo maging concerned, no? I mean, wag tayo maging concerned kung anong mangyayari sa kanilang buhay, kundi maging concerned tayo na mahalin natin sila. Pero yung, ano ba sa kanya mangyayari, sa kanyang future? Ano bang, sa kanya? Hindi. Yung sarili natin ang ayusin natin. Para nang sa ganun, maging maayos ang pakikitungo natin sa ibang tao. So, dito na tayo sa 2 Peter chapter 1. So, malalaman nyo kung bakit ko binanggit yung kind of death na mangyayari kay Peter. Kasi nandito siya sa 2 Peter chapter 1. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ. To those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. So ito, sinulat na naman ni Simon Peter, itong 2 Peter, para sa mga followers of Christ or believers of Christ. So mapapansin natin yung mga epistles or books ng New Testament, naka-name siya kung sino ang nagsulat ng letter na yon. Pero yung ibang mga sulat, gaya ng sulat ni Paul, naka-name naman yon para sa kung sino ang dapat makatanggap ng letter na yon, gaya ng mga letter for the people in Galatia, for the people in Thessalonica. So yung Titus, hindi naman si Titus ang nagsulat, kundi si Paul ang nagsulat nun para kay Titus, at saka yung Timothy, si Paul din ang nagsulat para kay Timothy. Ngayon, yung Book of Revelation, yun lang yung kaisa-isang prophetic book in the New Testament. So, kaya Revelation yun, kasi dun ni-reveal yung prophecy, dun ni-reveal kung ano ang mangyayari sa pagdating ni Jesus Christ, pag malapit na, at saka kung malapit na ang pagdating ni Jesus Christ ang kanyang second coming. So, itong New Testament, para to sa mga believers of Jesus Christ, mga naniniwala. So, Matthew, Mark, Luke, John, yun yung mga events na nangyari nang kasama nila si Jesus Christ, yung mga miracles na ginawa ni Jesus Christ. So, dun din ni-reveal ni Jesus Christ kung ano ang kanyang talagang purpose in this world. So, ang purpose ni Jesus Christ is to save us from our sins at ipakilala sa atin si Almighty Father. Siya ang ating Savior and Redeemer. Siya ang magiging way for us to get our inheritance, and that is to be with them in heaven. So balik na tayo dito sa verse 2 ng 2 Peter chapter 1 verse 2. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. So sumaatin ang grace at yung kapayapaan, yung awa ni Almighty Father, yung kanyang sa pamamagitan ng kanyang pagkakaalam natin kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ.
Kasi kilala natin si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Kaya mapapasa atin ang grace and peace. So kaya tayo may grace and peace, pinatawad tayo sa kasalanan natin dahil kay Jesus Christ, dahil sa awa nila, dahil kilala na natin si Almighty Father at si Jesus Christ, na sila ang nagpapatawad ng kasalanan natin, na sila ang magbibigay sa atin ng blessings, ng peace, and all that we need. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So pamamagitan ng kapangyarihan na binigay sa atin, lahat na nasa sa atin, dahil sa lumalakad na tayo ng naayon sa gusto ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. So ay mga blessings sa kanila galing lahat yon, mga natatanggap natin, lahat-lahat yung mga tinatamasa natin ng mga things in this world, lahat galing sa tatay natin, tsaka kay Jesus Christ. Through this, He has given us His great and precious promise. Sa pamamagitan din ito ng pagkakaalam natin or nakilala na natin si Almighty Father at si Jesus Christ, binigyan niya rin tayo ng promise. Binigyan niya tayo ng mga gifts. So that through them, you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Sa pamamagitan ng gifts na binigay sa atin ni Almighty Father, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay dito sa mundong ito na nagkukos sa atin na magkasala. Mapagtatagumpayan natin yon dahil sa awa at tulong ni Almighty Father, dahil binigyan na tayo ng gifts na makasama sila in heaven. Para mapagtagumpayan natin ang mundo na to. Mapagtagumpayan natin yung evil desires natin. So lahat na binigay na sa atin ni Almighty Father. Nasa sa atin na lang yon kung paano natin gagamitin or paano natin i-hone. Gaya nga diba sa parable of the talents, so anong dapat natin gawin? I-practice natin yung gifts na binigay sa atin ng tatay natin para mapagtagumpayan natin ang mga trials and temptations in this world, para mapagtagumpayan din natin yung evil desires natin na naghahari sa atin. Hindi na dapat maghari ang kasalanan sa atin dahil lahat ay ng power binigay na sa atin ni Almighty Father dahil sa dugo ni Jesus Christ. Nawala ang galit ng tatay natin. For this very reason, make every effort to add your faith, goodness. So, sa ganitong kadahilanan, magkaroon tayo ng effort na i-add natin sa ating pananampalataya ang goodness. So, kung may pananampalataya tayo, i-add natin sa pananampalataya yung kabutihan. At dun sa kabutihan, kailangan idagdag naman natin ang knowledge or yung kaalaman. Kabutihan ni Almighty Father, idagdag natin yung kaalaman kay Almighty Father. And sa ating kaalaman, idagdag naman natin ang self-control. Pag may self-control naman tayo, idagdag naman natin ang perseverance or pagsusumikap.
At kung may pagsusumikap tayo, idagdag naman natin ang pagiging makadiyos. At kung may makadiyos na tayo, idagdag naman natin ang pagmamahal sa brethren natin. Nang sa ganon, kung meron na tayong pagmamahal at kabutihan sa ating mga brethren, matututo ngayon tayong mahalin ang ating kapwa-tao. So makikita natin dito, from faith, na nagkaroon tayo ng gift ng faith, dumagdag ng dumagdag, no? Nakakaintindi ba sa... Iska, naintindihan mo yung sinasabi mo? Oo, naintindihan ko. So, simula sa faith na ibinigay sa atin ng Holy Spirit, dahil sa awa ni Almighty Father sa atin, idinagdag ang goodness. Nung nagkaroon na tayo ng goodness, dinagdag ang knowledge. Nung nagkaroon tayo ng knowledge or kaalaman tungkol kay Jesus Christ at sa kay Almighty Father, true knowledge, yung knowledge ng kabutihan, idagdag naman ng self-control, ang pagpipigil sa sarili. Pag meron tayong pagpipigil sa sarili, magkakaroon naman tayo ng perseverance, yung magsusumikap naman tayo. Pag nagkaroon naman ng pagsusumikap tayo, magkakaroon naman tayo ng godliness, magiging makadiyos tayo, magiging holy tayo. At pag naging godliness na tayo, nagkaroon tayo ng godliness, magkakaroon naman tayo ng respeto sa kapwa-tao. At magiging kind tayo, maging mabuti tayo sa bawat isa. At kung naging mabuti tayo sa bawat isa, sa mga tao, magkakaroon naman tayo ngayon ng pagmamahal. So yung end result ng faith ay pagmamahal sa ating kapwa-tao. Kasi itong turo sa atin ng tatay natin. Naintindihan mo, Iska? Ako naintindihan ko, Iska. Na? For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Kasi kung meron na tayong ganito sa buhay natin, patuloy tayong nagmamatured, makakatulong to sa atin para maging productive tayo bilang isang Kristiyano. Ito ang makakapagtulong sa atin sa kaalaman natin kay Almighty Father at kay Jesus Christ para yung buhay natin mapabuti at para ang buhay natin mapabuti na naayon kay Jesus Christ at kay Almighty Father. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Ngayon, kung hindi naman natin pinapractice or ginagawa ang pinapagawa sa atin ni Almighty Father at ni Jesus Christ, bulag pa rin tayo na makakalimutan natin na nalinis na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya dapat pinapractice natin ang ating faith. Pag na-practice natin ang ating faith, ang pinaka-end result nun, mag-yield yun ng love sa kapwa-tao. Dahil dapat maging productive tayo. Hindi tayo mag-i-stay lang as baby Christians. Hindi lang tayo mag-i-stay, kundi mag-mature tayo. Lalalim ang relationship natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Pag sinabi kong lalalim ang relationship natin kay Almighty Father, malalaman natin na ang buhay natin sa mundong to ay panandalian lang. Hindi tayo dito sa mundong ito. At yung blessings ngayon na i-aspire natin ay hindi lang blessings na dito sa lupa, kundi blessings na kasama si Almighty Father at si Jesus Christ sa langit, pati na rin sa pagmamahal natin sa kapwa-tao. Kasi yung mga tao na hindi pinapractice yung kanilang faith,
Hindi nagiging malalim ang kanilang pananampalataya sa ating tatay na si si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Nakakalimutan nila, naging bulag na ulit sila. Nakakalimutan nila na napatawad na sila sa kanilang mga kasalanan. So, ang nangyayari ngayon sa kanila, bumabalik sila sa dating gawe, ang gumagawa ulit ng kasalanan. Kasi nakakalimutan nila na napatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Isunod natin na verse 10. And therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble. So tayo dapat na mga Christians or followers of Christ, mamuhay tayo bilang totoong Kristiyano. Hindi lang yung Kristyanuhan lang, ano-ano lang, wala-wala lang, pag may gathering lang of fellow believers, kaka-attend. Pero pag other days, hindi ka na Christian, tinatago mo yung kasalanan mo. May ganang mga Kristiyano. Kunyari, Kristiyano sila, pero pag kunyari Monday to Saturday or kung anumang araw, gumagawa sila ng kasalanan, itinatago nila. Akala nila matatago nila yung kasalanan nila. Hindi nila alam ni Almighty Father yon. Kaya tayo na mga mga Christians, dapat i-practice natin ang ating pananampalataya. I-confirm lagi natin. Paano natin mako-confirm? Magpe-pray tayo lagi for God's strength. Laging yun, prayers. Ipakita natin sa mga tao na totoong believer tayo ni Jesus Christ, na tayo ang chosen people, tayo ay follower of Christ. Nang sa ganon, for if you do these things, you will never stumble. Pag ginagawa natin, naggagawa tayo ng effort, nagtatrabaho tayo, kailangan nating magtrabaho, no? Ang isang pagiging Kristiyano, Kristiyano na ako, okay na to. Hindi, may trabaho to, kailangan nating pagsumikapan na gawin lagi ang tama, ang naayon sa gusto ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ, para hindi tayo mawala sa landas ng tama. And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Nang sa ganun, matanggap natin ang ating inheritance, yung eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Magiging welcome tayo sa bahay ng tatay natin, tsaka na Jesus Christ. Kaya maggagawa tayo ng effort, pagsusumikapan natin, iiwas tayo sa kasalanan, pupursigi tayo na maging maayos ang lakad natin ng naayon sa gusto ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Kaya magbabasa tayo ng Bible, no? Kasi ang Christian life natin, hindi to by group. Nasabi ko na dati, di ba? Hindi to by group. O group, sakto na kayo sa langit. Mga leader, sino leader niyo? Si brother sige, sakto na kayo sa hindi. Isa-isa tayo. Isa-isa tayo. Dahil yung buhay mo, hindi ka pareho ng buhay ng brother and sister mo in Christ. Yung mga trials and temptations na experience ng brothers and sisters mo, hindi ka pareho na experience mo. Pero, same intensity, at dapat lagi lahat tayo mapagtagumpayan natin yung mga na-experience natin araw-araw. So, dito na tayo sa verse 12, no? Nasa verse 12 na tayo. So I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. Lagi ko sa inyong papaalala to. Sabi ni Peter,
Kahit alam ko na established na yung pananampalataya ninyo, alam ko na alam na ninyo ang dapat nyong gawin, pero gusto ko kayong i-remind. So, ito na rin ang sinasabi sa atin ng Holy Spirit. Nire-remind tayo ng Holy Spirit, ng tatay natin, at ni Jesus Christ, na gawin lagi natin ang tama para hindi tayo mapunta sa kapahamakan. I-practice natin ang faith natin. Nang sa ganon, yung end result is pagmamahal sa kapwa-tao at pagmamahal sa tatay natin kay Jesus Christ. I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body. So sabi ni Peter, sa tingin ko, dapat lamang na papaalalahanan ko kayo habang nandito ako sa katawang kong ito. Because I know that I will soon put it aside as our Lord Jesus Christ has made me clear. So kaya binasa natin yung John chapter 21 verses 15 up to 25 kasi binanggit dito yung kind of death na dadanasin ni Peter. So alam na nito ni Peter na hindi natatagal ang buhay niya sa mundo na to at kukunin na siya ni Jesus Christ. Kaya sinabi niya dito, I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body, because I know that I will soon put it aside as our Lord Jesus Christ has made me clear. So, pinaintindi sa akin ng malinaw na Jesus Christ na darating ang panahon na mawawala siya sa kanyang body. And I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things. Kahit na wala na ako sa mundo na to, nakaalis na ako sa mundo na to, nag-iba na ako ng katawan, may ibang katawan kasi natin kapag kinuha na tayo ng tatay natin at saka ni Jesus Christ. Pag umalis na siya, sabi ni Peter, maaalala nyo ang mga sinasabi ko. Sabi ni Peter, hindi ito naturo sa akin. Bakit hindi nung bata ako? Ba't ganon? Hindi ko naintindihan dati. So, saan bang congregation may nagsasalta ba ng ganito sa ibang mga congregation, denomination, nagsishare ng ganito? Hindi ba? Absent ba ako nung itong binasa to? So, tanggap ni Peter na hindi ito ang buhay na meron tayo forever. Kahit si Peter, alam niya. For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of His majesty. So, sinasabi, testimony ito ni Peter. Kaya siya nagsulat. Testimony niya to. Kaya itong Bible, testimony to ng mga believers of the Almighty Father and Jesus Christ. Kaya sinasabi niya dito, hindi siya nag-iimbento ng istorya. Na siya talaga ay eyewitness. Kitang-kita niya si Jesus Christ na nasa kanyang kapangyarihan. Sa kanyang gloriousness, kitang-kita nila. Na powerful si Jesus Christ. Kaya dapat tayo magkaroon ng pananampalataya kay Jesus Christ. Dahil may mga nag-testify. Itong Bible. Hindi to katang-isip, hindi to fable, hindi to kwento-kwento lang na may mga scriptwriter. Totoong account to ng mga tao na na-experience nila yung gloriousness at yung majestic presence ni Jesus Christ. He received honor and glory from the God the Father when the voice came to him from the majestic glory, saying, "This is my Son whom I love, with whom I am well pleased." So, ito yung makikita ito sa Matthew chapter 17 verse 5
or sa Mark chapter 9 verse 7, or sa Luke chapter 9 verse 35. Yung, "This is my son with whom I am well pleased." We ourselves heard this voice that came from heaven when we were with him on the sacred mountain. Dinig na dinig ni Peter, James, and John na nagsalita si Almighty Father, "This is my son whom I love. With him I am well pleased." Dinig na dinig. So, nagtitestify dito si Peter. Nag-mature na si Peter. Natanggap na niya. Yung awesomeness ni Almighty Father tsaka na Jesus Christ. Naintindihan na niya. So tayo, para tayong si Peter. Kung sa lahat ng mga apostles, tayo si Peter. So, dinig na dinig ni Peter ang boses ng tatay natin nang sinabi niyang mahal na mahal niya si Jesus Christ at natutuwa siya kay Jesus Christ. So, sa verse 8-19 na tayo, "We also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it." So, merong mga prophetic message, gaya nung nasa Book of Revelation, prophetic message yun. Sa Matthew, Mark, Luke, and John, nagbibigay din si Jesus Christ ng mga prophetic message doon. So, sabi dito ni Peter, pay attention dun sa mga prophetic message na yun, sa mga prophecy na yun. Pay attention to it. Huwag niyong baliwalain. Yung mga prophecy, huwag babaliwalain. "As to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts." So, kaya may mga prophetic message na yon or prophecy kasi hindi tayo aware, no, sa kung ano ang mangyayari. Pero, yun yung parang magiging light natin na mag-iilaw or liliwanag sa madilim na lugar. So, ano ba yung madilim na lugar? Yung madilim na lugar, yung future, di ba? So, para maliwanagan ng future, kaya may prophecy, kasi yun yung nagpapaliwanag ng future. Kung ano ang mangyayari sa future, yun yung prophecy. Naintindihan mo, Iska? So, yung dark place, yun yung future, kasi hindi natin alam ng future, di ba? So, yung light shining in a dark place, yung prophecy na nagdiliwanag kung ano ang mangyayari sa future. Until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Hanggang sa puso ninyo, ilagay ninyo sa puso ninyo. Okay? Tumubo sa puso ninyo para may pag-asa tayo na inaantay. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. So, dito sa verse 20, sinasabi dito na yung prophecy, hindi lang to katang-isip ng mga prophets or sila mismo ang nag-i-interpret. Hindi lang yun basta-basta sinasabi ng mga prophet, yung prophecy. Kaya yung prophecy na nakasulat dito sa Bible, importante to. Hindi lang to basta-bastang magsalita lang yung mga tao or yung mga prophet, kundi yung prophecy, bigay yon ni Almighty Father para magkaroon tayo ng liwanag in the future. Meron tayong aasahan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. So sa verse 21 na tayo, no? For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, through the human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So, yung prophecy,
galing yun kay Almighty Father. So, through the power of the Holy Spirit, sinasabi yun ng mga prophets, yung prophecy na yun. So, yung mga prophecy, hindi lang to gawa-gawa ng mga tao. Kundi Holy Spirit ang nagsasalita o nagbibigay sa mga prophets sa pamamagitan ng Holy Spirit, bigay ni Almighty Father sa pamamagitan ng Holy Spirit ang mga prophecy. So, pinapaalalahanan tayo dito ni Peter. Kasi nga, sinabi niya rito na kahit mawala na siya sa mundong ito, at least masabi niya sa atin yung mga bagay na to, yung kanyang testimony about kay Jesus Christ na totoo. At hindi katang-isip lang. So, dito na tayo sa 2 Peter chapter 2. But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. So, may mga prophecy sa 2 Peter chapter 1. Galing yun sa Holy Spirit, inuutos yun ni Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Pero sabi rito ni Peter, na pinasasabi rin sa atin ng tatay natin, na meron din mga false prophets, mga bulaan or mga manloloko na mga prophets sa mga tao. Meron ding mga maling mga teacher or false teachers. Merong false prophets and false teachers. Sino itong mga false prophets and false teachers? Yung mga false prophets at saka yung mga false teachers, ito yung kunyari na galing sila kay Almighty Father Jesus Christ at meron silang power of the Holy Spirit, pero yung sinasabi naman nila ay wala sa Bible. Nag-iimbento sila. Kung wala sa Bible, hindi nagko-coincide or nagko-corroborate sa Bible or sa any teachings, false teachers yon, false prophets yon. They will secretly introduce destructive heresy, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. So, i-deny si Jesus Christ. Merong mga denomination or organization, religious organization, na sabi nila, Christian sila, pero dinedeny nila ang power ni Jesus Christ. Sinasabi nila na tao lang si Jesus Christ, sinasabi nila na prophet lang si Jesus Christ. Hindi nila sinasabi na Diyos si Jesus Christ. Si Jesus Christ, King of Kings, Lord of Lords, Son of God, Son of Man, and God also. So pag hindi nila ina-acknowledge na God si Jesus Christ, false prophets yon, false teachers yon. They are bringing swift destruction on themselves. Sinisira nila yung sarili nila. Hindi nila sinisira ang gawain ni Jesus Christ dahil ang gawain ni Jesus Christ hindi nawawala yan. Kundi ang sinisira ng mga false prophets and false teachers, yung sarili nila. Ayaw nilang i-acknowledge Jesus Christ. Many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into disrepute. So marami ang susunod sa maling daan or sa kasamaan na sinasabi ng mga false prophets at false teachers. Tinitwist nila ang katotohanan. Dahil, at ituloy natin sa verse 3, no? In their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. So dito sa verse 3, sinasabi na greedy yung mga false prophets and false teachers.
Nagnanasa sila ng mga bagay ng earthly richness. Pag sinasabing greed, swapang, pag sinasabing greed or kaswapangan, kasama na rito yung tungkol sa pera. Hindi ayoko na magsabi ng tungkol sa pera, no? Pero ito ang nasa Bible, na yung mga tao na false prophets at false teachers, gusto nila maging greedy sila. Sa ibang version, money nakalagay. Sa ibang version, ang nakalagay, and through covetousness, shall they with feigned words make merchandise of you. Ginagawang pinagkakaperahan. Si Jesus Christ at si Almighty Father, titwist nila ang katotohanan. Pero, nakalagay dito, God has already judged them. At hindi nila matatakasan yon. Ituloy muna natin, ano? Many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into disrepute. In their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. Hindi nila matatakasan ang destruction, hindi nila matatakasan si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father. Hinusgahan na sila ni Almighty Father na guilty sila. Kasi ginagamit nila ang pangalan ng tatay natin at saka na Jesus Christ at tinitwist nila ang katotohanan. Pinagkakaperahan. Dito ba sa New Testament, may nabasa ba kayo ng tungkol sa sa nanghingi ng tithes and offering si Jesus Christ? Si Paul, nanghingi ba siya? Wala akong nakita na sinabi ni Paul. O kahit si Peter, wala akong nakita. Si Jude, nagsulat siya, no? Wala akong nakita. At sinabi diba ni Almighty Father, wala siyang pakialam sa mga offerings. Marami siyang mga cows, marami siyang mga fattened lambs. Ano ang gagawin niya sa offering? Wala siyang pakialam doon. Ang kailangan ni Almighty Father at ni Jesus Christ, tayo. Ang sundin natin ang katotohanan, ang maging maayos tayo at malinis sa paningin nila. So yung mga false prophets at yung mga false teachers na mga greedy, hindi nila matatakasan ang pag-judge sa kanila ni Almighty Father na guilty sila. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to be held for judgment. Si Almighty Father, hindi niya pinatawad ang mga anghel nagkasala. Pinadala sila sa impyerno. Nilagyan sila ng chain, ng kadiliman, kadena ng kadiliman. Pinadala sila sa lugar na madilim. Yung mga angels yon, hindi pinatawad ni Almighty Father. Verse 5, if he did not spare the ancient world, when he brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. Si God, hindi rin niya in-spare or hindi niya napatawad or pinatawad yung mga tao nung time ni Noah. So, ang nasave lang, si Noah, tsaka yung anak niya, tsaka yung asawa ng mga anak niya, tsaka yung asawa niya. So, 8 lang silang nasave. So, si Noah, preacher of righteousness siya. Pero walang naniwala sa kanya. Kaya ang nasave lang, yung anak niya na 3,
yung mga asawa na 3, yung asawa ng tigi-tigisang asawa, yung mga anak niya, so 6 na yon, si Noah, tsaka yung asawa niya, so 8 sila. If he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes and made them an example of what is going to happen to the ungodly. So up to now, nagpaparusa si Almighty Father. Mapagmahal si Almighty Father. Pero dapat gawin natin ang tama. Para lagi tayong maayos sa paningin ni Almighty Father. Pero kung hindi tayo gagawa ng tama, anong mangyayari sa atin? Yung sa Sodom and Gomorrah, if he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes and made them an example of what is going to happen to the ungodly, sa mga taong makakasalanan, ganun ang gagawin niya, example yun, yung nangyari sa Sodom and Gomorrah. And if he rescued Lot, a righteous man who was distressed by the depraved conduct of lawless. So si Almighty Father, sinave naman niya si Lot. Kasi si Lot, nakatira siya dun sa Sodom and Gomorrah, pero sinave niya si Lot. Kasi si Lot, nadidistress siya, na-stress si Lot nung time na nakatira siya sa Sodom and Gomorrah. Dahil yung mga tao, mga kapitbahay niya, lahat ng mga tao doon sa Sodom and Gomorrah, gumagawa ng kasalanan, kaya na-stress si Lot, naguguluhan si Lot, at sinave siya ni Almighty Father. For that righteous man living among them day after day was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. So na-stress si Lot kasi maayos na tao siya, pero yung mga kasama niya magugulo. Nasasaktan na ng kanyang puso nung makakita siya ng mga masasamang bagay, yung mga narinig niya mga bagay sa Sodom and Gomorrah, nasasaktan siya, kaya sinave siya ni Almighty Father. If this is so, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to hold the unrighteous for punishment on the day of judgment. So makikita natin dito, yung mga tao na gumagawa ng tama at yung tao na gumagawa ng mali. Yung mga taong gumagawa ng tama, sinasave yun ni Almighty Father. Iniingatan ni Almighty Father yun. Kahit nasa gitna ng sunog ng Sodom and Gomorrah, tatanggalin tayo ni Almighty Father. Para ngayon sa mundo na to, bilang mga Kristiyano, napapaligiran tayo ng mga taong gumagawa ng hindi tama. Para tayo nasa Sodom and Gomorrah, pero isa-save tayo ni Almighty Father kung gumagawa tayo ng tama at nagtitiwala tayo kay Jesus Christ. Dahil paparusahan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ ang lahat ng mga gumagawa ng mali at sumusunod sa maling turo o sumusunod sa maling mga gawa na ginagawa na pinapakalat ng mga false prophets at false teachers. Kaya nagpapakalat ng gano'n yung mga false prophets at saka yung mga false teachers para yun para sa kanilang greediness, dahil sa kanilang earthly lusts of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. This is especially true of those who follow the corrupt desire of flesh and despise authority. So yung kaparusahan na to ay para sa mga tao na gumagawa ng mali. Mga taong greedy at ayaw kay Almighty Father. Ang kapupuntahan ng mga taong ayaw kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ at sa Holy Spirit, kapahamakan. Bold and arrogant, they are not afraid to heap abuse on celestial beings. So itong mga false teachers na to, itong mga false prophets na to, mayayabang sila, ginagawa nila ang gusto nilang gawin at pinagyayabang pa ang mga ginawa nilang mga mali. Hindi sila takot magsalita ng mga masasamang bagay.
Kahit kanino wala silang kinatatakutan. Hindi sila takot kay Almighty Father. Kaya nagsisinungaling sila, kaya gumagawa sila ng mali, nagtuturo sila ng mali. Hindi sila takot kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Hindi sila takot na mapunta sa impyerno, wala silang kinatatakutan, mayayabang pa sila. Wala silang nirerespeto, kahit yung mga angels hindi nila nirerespeto. Tuloy natin, ano? Yet even angels, although they are stronger and more powerful, do not heap abuse on such beings when bringing judgment on them from the Lord. So yung mga angels, mas malakas pa sila kumpara sa mga false teachers, mas ma-powerful pa ang mga angels. Pero yung mga angels na yon, hindi nagsasalita ng masama. Hindi sila pinagsasalitaan ng masasama. Hindi nang-judge yung mga angels. So ito na, sa verse 11, whereas angels, which are greater in power and might, bring not railing accusation against them before the Lord. Hindi nagsasalita ng masasama ang mga angels against sa mga false prophets saka sa mga false teachers. Ayaw nila dahil alam nilang masama magsalita or mag-judge or banggit man lang ng kahit ano. Pero yung mga false, kahit na powerful yung mga angels, pero yung mga false prophets saka yung mga false teachers, walang kahihiyan na gumawa ng mali. Walang kahihiyan mag-imbento. Hindi sila nahihiya. Makakapal ang muka. Kaya dapat lahat nasa Bible ang binabasa natin para hindi tayo maligaw ng mga false prophets at false teachers. At lagi tayong magpe-pray para mailayo tayo sa mga tao na may masasamang hangarin, na may baluktot na kaisipan. So verse 12, but these people blaspheme in matters they do not understand. They are like unreasoning animals, creatures of instinct, born only to be caught and destroyed. And like animals, they too will perish. Para silang mga hayop. Ang mga false prophets at ang mga false teachers. Hindi sila nakakaintindi. Kahit nagyayabang sila, hindi nila naiintindihan ang kanilang mga pinagsasabi, pero mayayabang sila. At nagsasalita sila ng kasinungalingan. Para silang mga hayop na nagsasalita o gumagawa ng hindi nag-iisip. Kagaya ng mga animals, yung mga animals ipinanganak para hulihin at patayin at kainin. So, gaya ng mga wild animals, yung mga false teachers, saka yung mga prophets, mawawala din. Ang kahihinatnan nila, mapupuksa rin sila, mapeperish din ang mga false prophets at false teachers. Kaya natin malalaman na false prophets or false teachers sila kasi wala sa Bible ang kanilang mga sinasabi. Nag-iimbento sila. Hindi sila nahiya gumawa ng imbento. Ano ba yung imbento na wala sa Bible? Human tradition. Wala sa Bible ang human tradition. Sinasabi nila na kay Christ sila, pero inililigaw nila ang tao. Masasave tayo dahil kay Christ. Ang magbibigay sa atin ng magpapala, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. So bakit yung mga false prophets at tsaka yung mga false teachers, inililigaw nila tayo? Anong ginagawa nila? Sinasabi nila, ito ang tawagin mo na pangalan para masave ka. Ito ang tawagin mo na pangalan para pagpalain ka.
Ganoon ang sinasabi ng mga false prophets at false teachers. Kunyari kay Christ sila, pero hindi. Dahil inililigaw nila ang tao, nagtuturo sila, itinuturo nila yung ibang mga pangalan ng tao or sino man ang lalapitan para ma-save at para mabigyan ng blessings or pagpapala. Ganun ang gawain ng mga false prophets at false teachers. Inililigaw nila, inilalayo nila tayo kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father, inilalayo nila tayo sa Bible. Kaya laging maging vigilant tayo. I-practice natin ang faith natin para hindi tayo maligaw at maloko ng mga false prophets and false teachers na may ulterior motives. Ang kanilang motive ay filthy lucre. So pagtingin naman sa Bible ko ang meaning ng lucre, it's money, no? Ang pag-greediness, ang equivalent din nun ay para makagain ng monetary or earthly gains. So mayayabang pa yung mga false prophets at false teachers na yon. So, dito muna tayo, no? Kasi 1 hour na tayo. Itutuloy na lang natin ito. Nasa verse 13 na tayo. So, naintindihan mo, Iska, no? Naintindihan mo na ang Bible ngayon. Sana maging matured ka na, Iska. I-practice mo lagi ang faith mo, ang pagtitiwala kay Jesus Christ. Tsaka kay Almighty Father. Wag mong kakalimutan na mahal ka ni Almighty Father. Hindi ka pababayaan. At lagi kang magpasalamat sa lahat ng mga bagay na experience mo at natatamasa mo. Dahil sa mga bagay na yon, doon ka lalakas balang araw. Magiging kagaya mo rin si Jesus at makakasama mo sila in heaven, ang tunay na bahay mo. Thank you, and God loves us also.